we are the group 5 and here are my members. So, Erica Hipolito, King Miles Cabaras, Madeline Santos, Ana Maria Azor, Camille Azares, Roslyn Macadat, and Charlene Igaya. So, ang napili po naming moral dilemma is, yung scenario po is, suppose you are in a committed relationship but you fall in love with someone else. Will you stay to your partner or will you pursue your feelings for that person? So, everyone, magbibigay po tayo ng reason dito kung bakit ito yung napili natin. So, uunahan ko na. So, for me, kaya ko siya napili as moral dilemma natin, it's because kasi nangyayari siya sa totoong buhay, like in a relationship nangyayari to, like kumbaga committed tayo dun sa partner natin pero nagkakaroon pa rin tayo ng feelings for someone else. So kayo, ano yung reason nyo kung bakit ito yung napili natin? Camille, ikaw, bakit ito yung napili mo? Kasi ito yung napili ko para kung mahal mo yung partner mo, kailangan maging tapat ka, loyal ka, faithful ka, gano'n. Ikaw, Charlene, bakit ito yung napili mo? Wait lang. Ay, sige, si Madeline muna. Maraming makaka-relate. Si Bianca. Para sa akin kasi, yung scenario na yun sobrang unique niya, tapos unique na siya, pero kadalasan ginagawa pa rin ng nakararami. Yung parang committed ka sa partner mo, tapos ka pa, parang hindi ka nakokontento. Si Ate Roslyn po. Ang napili po natin to, napili ko din po yung ganitong scenarios. Tama po yung ibang member na lahat po makaka-relate sa topic na to, na halos sa ating lahat talagang maraming may karanasan sa ganitong bagay. Especially when you heard the word cheating. Mas marami po makaka-relate po doon. Ikaw, King. Ano yung reason mo bakit ito yung napili? Ito yung napili natin kasi, or napili ko din dahil as a college student or in age year, napili ko to kasi para magbigay din ng lesson sa iba na para malaman nila kung ano nga ba yung tama at mali, and relate siya sa lahat, relationship man siya or sa status na it's complicated, ganun. So, ayun yung mga reason natin. So, dito sa nakalagay dito is true to life and second is relatable. So, next. So, tatanungin ko kayo about sa opinion nyo. Diba, topic natin, it's about moral dilemma. So, sabi dun sa moral dilemma natin, yung scenario is, mag-i-stay ka ba dun sa partner mo or ipapursue mo yung feelings na nararamdaman mo sa ibang tao. So, ako ulit yung mauuna. So, sa akin, for me, siguro, ipapursue ko yung feelings na nararamdaman ko sa iba. Ang
mahirap naman mag-stay dun sa relationship nyo ng partner mo if ikaw alam mo sa sarili mo na hindi mo naman na ganun kamahal yung partner mo. Like, parang napipilitan ka lang kasi siguro nanghihinayang ka dun sa memories na meron kayo. Pero yung totoo talaga is wala na yung pagmahal kasi yung mamahal na nararamdaman mo is nabaling na sa iba. So, kung ako yung nandun sa sitwasyon na yon is pipiliin ko na yung feelings na nararamdaman ko para sa iba. So, kayo? Sino po magbibigay ng opinion? Sige, Ate Rosalie. Ako din katulad ng sa'yo, Erica, na ipapursue ko din yung feelings ko sa third party o yung kahate. So for me, I will continue my feelings with the third party. Hindi lang dahil nanghihinayang at dahil I will hurt my partner even more if I continue the relationship we have, right? So, if I fall in love with someone else, maybe I'll just communicate with my partner and talk to them about the relationship we had and yung nagagawa ko. So, ayun nga, tama nga yung sinabi mo na pagka bumalik ka, parang may panghihinayang na lang yung sayang yung memories, sayang yung photos, and sayang yung gastos na o regalo na binibigay niyo sa isa't isa. Pero guys, being faithful is important in a relationship, but you won't be faithful anymore if you fell in love with someone else. So I believe that maintaining honesty and communication is crucial o mahalaga sa isang relationship. So if you have feelings for someone else, it's important to address the issue with your partner rather than resorting to cheating. So, open communication can help navigate challenges and make decisions that respect both individuals involved. Ayun po. Sayang po talaga ang relationship kung gano'n lang din. Sobrang ganda ng sinabi ni Ate Rosalie. So, sino pa yung mag-share ng opinion? Sige, Charlie. As someone kasi, kailangan mo ng honest, trust, and respect in our relationship. Kasi kung hindi mo yun, kung wala nun sa isang relasyon, parang parang ang tawag dito, hindi kayo magkakaunawaan ng partner mo, ganun. Kailangan may pagkakataon na pagkakatiwalaan mo yung partner mo and yung may tiwala kayo sa isa't isa. Sige, ikaw naman, Matt. For me, yung pursue your feelings for the other person. Kasi kung committed ka dahil sa partner mo, bakit ka pa nagkagusto sa iba? Dapat pag committed ka, andun na yung faithfulness mas niya. Maging sa partner mo, nag-aila sa kanya habang gusto ka palang iba. So for me, kung nasa sitwasyon, ilalit ko na lang yung partner ko at sasabihin ko yung nararamdaman ko. Yan ka. Hindi ko alam kung i-pursue ko siya or stay because I don't experience in relationship. But for the committed relationship, when you enter a relationship, it's essential there. If you're feeling unhappy or unsatisfied with your relationship, it's better to discuss these feelings with your partner rather than seeking for comfort from somewhere else. Remember that love is not just a feeling. It's a choice to commit to someone. Okay. Sino pa? Sino pa yung may opinion dyan? Ikaw,
Ikaw, Camille. Siguro stay ako kasi yung memories kung magpa-first ka sa iba, feeling great naman para mabago siya. Okay, valid naman yung kanya kasi sabi nga, opinion natin to. So, lahat ng sinabi natin is tama. Opinion natin. Ikaw, King, ano opinion mo? Ang opinion ko mag-i-stay ako. Tulad nga ng sabi niya. Bukod sa sayang yung memories. Kasi kung committed ka, ang bal ng pagiging committed mo is yung honesty, yung trust, and yung efforts. Ngayon, kung naman kung naman nagkagusto ka sa iba, habang kayo, mas mabuti na i-end mo na lang yung relationship mo dun sa partner mo bago mo i-pursue yung feelings mo sa kanya. Kasi kapag ginawa mong may partner ka, tapos pinursue mo din yung feelings mo sa kanya, sign na rin yun ng cheating. Siyempre, kapag ginawa mo yun, trauma na rin yung mangyayari doon. Paano kung yung kapartner mo, pinagdaanan na rin siyang trauma before na ayaw niya ng maranasan. And then, mas bukod sa natulungan mo siyang mawala yun, mas dinagdagan mo pa. Mas pinasakit mo pa sa kanya yung trauma. Lalo na yung pinangako mo na hindi ko na gagawin ulit sa'yo yan, magiging loyal ako, ganon, di ba? Ngayon, yung cheating kasi, masakit yun. Kasi, based on my own experience, may nag-cheat na rin sa akin. And yung pag-cheat niya sa akin na yun, sobrang laking trauma ang nangyari sa akin na yun. Like, hindi ako makakain, hindi ako makatulog, ganon. Kasi iniisip ko, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Binigay ko naman lahat. Pero, wala akong magagawa kasi yung pag-cheat niya na yun, sa talikuran, kundi harap-harapan na yung pag-cheat na yun. Kaya, pagka nag-cheat ka, hindi lang yung buong pagkatao niya nasira mo, pati na rin yung mentally niya, yung emotionally niya. Siyempre, magkakaroon siya ng trauma and baka yun na rin yung way para hindi na siya magjowa na iba kasi dadagdagan mo lang yung trauma na nangyari sa kanya. Yun lang. Ayun. So, yung taking is based on his experience. So, katulad nga ng sabi ko kanina, lahat nung sinabi natin opinion valid. Kaya, ayun, itong topic na moral din natin na to, yun na to, because kailangan maintindihan ng isa na pumasok sa isang relationship. Siguro isa din sa nandoon na kumbaga pag pumasok sa isang relationship, dapat ito yung mabuo yung loob mo, like through up and down. Dapat mag-stay ka pa din sa partner mo, and yung feelings na nararamdaman natin para sa iba is nasa sa atin yun kung ipapursue ba natin or hindi. So, ayun lang. And go pa. Ito yung mga naging documentation namin sa pag-usap namin sa GC. Ayan, sa pagpili ng moral dilemma namin, sa pagbibigay ng opinions and reasons kung bakit yung napili natin. So, ayan. Thank you.